Itong bypass road projects sa magpapabili sa delivery ng ani namang mga magsasaka. Target naman na tapusin ng Department of Public Works and Highways. Samantalang ehensya target naman simulan ang nasa 16 billion pesos na rehabilitasyon ng Maharlika Highway ngayong buwan. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Patuloy ang pag-inspeksyon ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa mga bypass road sa Tarlac kabilang ang Estrada Bypass Road sa Capas na layong mapagaan ang biyahe ng mga magsasaka at motorista mula norte patungo sa mga pamilihan at commercial areas sa probinsya. Ayon kay Dizon, mahalagang mapondohan ang mga proyektong ito dahil magsisilbi rin itong farm-to-market roads na makatutulong sa pagtaas ng kita ng mga magsasaka at pagbaba ng kanilang gastusin sa pagdadala ng ani. Kabilang sa inaasahang makikinabang ang mga nagtatanim ng palay at mais dahil mas mapapabilis ang transportasyon ng kanilang mga produkto. Ininspeksyon din ang Concepcion Bamban Bypass Road sa Bamban, Tarlac na 6 na taon nang natigil dahil sa kakulangan ng pondo. Sa kasalukuyan, pinabibilisan na ang paglalabas ng pondo upang agad itong makompleto at mapakinabangan. Binigyan din ng kalihim na prioridad ng kagawaran ng mga bypass road lalo na mga hindi pa tapos na proyekto. Anya, makatutulong ang mga ito upang mapababa ang gastos sa pagkain dahil hindi na kailangang umikot ng malayo mga sasakyang nagdadala ng supply mula sa mga sakahan. Inaasahan din na makatutulong ang mga bypass road sa pagpapalago ng turismo, pagbubukas ng negosyo at pagbawas ng trapiko sa mga national highway. And iba-iba ang iba-iba ang benepisyo niyan. Benepisyo sa farmers natin, number 1. No, yung cost of food natin bababa dahil dyan kasi imbes na iikot sila ng napakalayo or dadaan sila sa mga dirt road na halos hindi na sila makadaan lalo na pag tag-ulan, ang dali ng madala ng mga palay, ng mga goods natin, ang palay, ang gulay, ang prutas, ang dali ng mabenta yan. No, ikalawa, tourism. No, dito lang sa Tarlac sabi nga ni Gov kanina, nung nag-open sila ng mga iba't ibang bypass road, grabe yung boom ng tourism kasi ang dami nang pumupunta mga tao, ang dami nagbubukas ng mga restaurant, coffee shop, mga resort. No, ang laking driver. And at the same time, yung travel time, grabe yung ginawa Tsaka yung pag-decongest sa mga existing national highways. So, yun na yung mandate ko. Dagdag pa ni Dizon, sisimulan muna sa 2 linya ang mga itinatayong bypass road upang matiyak ang tuloy-tuloy na implementasyon ng mga proyekto. Pero kung ang magiging policy na natin, wag muna kayo mag 4 lanes. Ang gawin nyo muna 2 lanes para tuloy-tuloy kayo hanggang dulo. Kasi baliwala ang 4 lanes kung putol. May 4 lanes ka nga dito, putol ka naman, hindi naman nagagamit. Pero kung yung limited na pondo natin, gagamitin natin 2 lanes, pero nasa dulo na tayo, magagamit na. Tapos yung the rest, yung pag-expand mo, later on mo na gawin, pagka dumami na yung mga sasakyan, mas malaking, at least nagagamit na yung kalye. Hindi yung ganito na pambigat lang ng palay ito, tsaka pan-jogging. Samantala, sa iba pang balita, target ng ahensya na simulan ngayong buwan ang bidding para sa rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Tinatayang aabot ng 16 billion ang halaga ng proyekto para sa mahigit 3,000 kilometrong pangunahing kalsada na nag-uugnay sa Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Layunin ng kagawaran na makipagtulungan sa mga kilala at mapagkakatiwala ang mga kontratista upang masiguro ang kalidad ng proyekto na inaasahang makukumpleto bago matapos ang taong 2027. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.